Medyo mainit din Mainit din ang bakbakan ni Attorney Kaufman at ni dating Senator tuloy, na spokesperson Harry Roque, dahil si Harry Roque meron po siyang panukala or pinapanukala. Oo, na tayo ay direkta nang magreklamo sa Dutch government dahil kinidnap nga si Pangulong Duterte. Yun ang paniniwala nating lahat. Pero dinownplay yun ni Kaufman at sinabi ni Kaufman na katawa-tawa yung suggestion na yun. Nako po. Grabe naman. Oo, so ito po naglalaban. Grabe, no? Ang daming gustong tumulong kay Pangulong Duterte. Nag-away-away na yung tumutulong kay Pangulong Duterte. Oh, pero panawagan lang sa mga matatalino na suporta kay Pangulong Duterte. Alam ko naman yung passion ninyo Gusto niyo yan. Di ba si Harry Roque gusto niya na ganito gawin nyo. O Senator Harry, ganito na lang gawin natin. Total, hindi naman pinakikinggan ni Kaufman yung mga suggestion mo dahil hindi ka naman parte ng kanilang legal counsel. O hindi ka rin naman consultant ng kanilang grupo. O mabuti pa kaya ikaw kasama ng mga kaibigan natin dyan sa Netherlands na mga mga residente na o mga papeles, yung mga Dutch Filipinos na nandiyan sa the Netherlands. Why not kayo na yung pumunta sa gobyerno ng Netherlands para ireklamo na yan? Di ba? Kasi ang hirap Ang hirap na may discarding sarili si Kaufman, may discarding sarili si Roque. Hindi natin alam kung kaninong diskarte yung yung susundin natin dahil tayo tsuwariwap lang naman. Hoy, kayo wag kayong comment ng comment Putangin na nyo, hindi nyo naman alam yung galawang batas. Ang hilig nyo mag-comment Do not take sides. Pabayaan nyo lang silang magtagisan ng talino. Hindi nyo naman naiintindihan. Ang hilig-hilig nyo nakikisali kayo Nermong ka na naman, gago ka talaga. Hindi, ang akin lang, wag na tayong mag-take sides. Basta, kung ano yung makakabuti kay Pangulong Duterte, kung tingin natin makakabuti kay Harry Roque, hail Harry Roque. Kung makakabuti yung kay Kaufman, hail Kaufman. Isa lang ang gusto natin mangyari, mapauwi si Pangulong Duterte. Yung mga awayan-awayan, grupo-grupo, faction na yan, pinakamaganda, wag na kayo mag-take ng sides. Doon lang kayo sa gitna. Pag sinabi ni Kaufman ganito, pag sinabi ni Roque ganito, okay na yun. Bayaan sila magtalo-talo. Di nyo naman naiintindihan yung galawan dyan, nakikialam kayo. Basta pare-parehas tayo, sama-sama tayo, suporta-suporta lang. O lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hati-hati O yung mga hati-hati na ayaw ko kay ganitong organizer, ayaw ko kay ganyang Hindi yung organizer ang importante yung pakay na maiparating sa lahat ng mga tao sa buong mundo kung gaano kahusay, kabait itong si Pangulo. Wag na kayong magtalo-talo. Walang mananalo sa pagtatalo-talo. Kailangan lahat tayo sama-sama. Walang team ganito, team ganyan. Walang ganun. Lahat tayo one team. At ang one goal natin, mapauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Okay? So yung mga team Harry Roque, team Kaufman, putangin na walang ganyan. Walang ganyan. Meron pang mga team-team na nagaganap. Team Hanilet, Team Alputera, mga ganun. Walang ganyan. Tigil na natin yan. Focus tayo sa isang goal, si Pangulong Duterte ang bida. Maniwala kayo. Ito real talk to Maniwala kayo. Putangin na hindi kayo makatatandaan ng mga yan. Hindi umiikot ang mundo nila sa inyo. At kahit na anong opinion nyo patungkol sa mga kinakampihan ninyo at hindi nyo kinakampihan, hindi importante yan. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung mapauwi si Pangulong Duterte. Doon kampi-kampi tayo, siguro naman. Doon magkakaparehas tayo, di ba? So wag na ganyan, wala nang team-team. Para kayong mga baliw. Hindi naman kayo kapamilya. Putangin na, mas apektado pa kayo sa pamilya. Hindi naman kayo mga inaanak. Hindi naman kayo mga jowa. Hindi naman kayo mga syota. Mas apektado pa kayo sa love life ng mga may love life. Bayaan nyo silang lumab life. Tanginan niyan, kahit mag-asawa sila 10, 100, walang pakialam. Basta doon tayo sa mapauwi ang ating kaisa-isang Pangulong Duterte. Nagmahal sa bayang Pilipinas, pauwiin ng Pilipinas. Game! Saan natin sisimulan?
Oy, good news muna tayo. Good news muna tayo, ha? Oy, alam nyo ba, nabalitaan nyo ba na nanalo? Congratulations, palakpakan natin ang ating sarili. Tayo'y nanalo. Kahit na palpak. Kahit na palpak ang mga nangyayari sa kapaligiran natin, tayo ay nanalo bahagya dahil dito sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pinapawalang bisa yung articles of impeachment. Hoy, paliwanag natin yan. Ipaliwanag natin yan, yung articles of impeachment na yan. Okay? So, ito ang nangyari kasi dyan. Recap lang. Merong 4 na articles of impeachment. Merong first, second, third, fourth articles of impeachment. Nasa rules po kasi na kapag mayroong nagpasa ng impeachment, kailangan talakayin. Dalhin sa plenaryo, talakayin. And that is 1 per year. Isang beses ang taon. Ganun po ang impeachment complaint. Isang beses, isang file, asikasuhin, dismiss or not dismiss, or impeach or not impeach. Ganun lang yun, didesisyonan. May una, hindi gumalaw o pinatulog nung, ewan ko, baka Secretary General ba o ng Speaker. May pangalawa pa. Hindi rin inatupag. Nagkaroon pa ng pangatlo, hindi rin inatupag. Nung naging 4 na, mga bossing, yung pang-4, yung dali-dali nilang inatupag. Hindi ba? Nabasa ba nila? Yung articles of impeachment, isang buong kalahating araw, napapirmahan na nila. Ano ba ang kailangan para mapirmahan? Yung isang articles of impeachment na yan, ang isang kontrata bago mo pirmahan, anong ginagawa mo? Kailangan nabasa mo, at dahil nabasa mo, nag-a-agree ka doon sa nakasulat na yun. At sa pinag-agrihan mo na yan, doon sa nakasulat na yun, doon ka pipirma. Hindi ba? Ang kapal ng papel na yan. Ilang pahina yung papel na yan? Sa tingin mo, gaano mo katagal babasahin at iintindihin? Kung halimbawa man, 50 pahina. Sa 50 pahina, masasaulo mo ng 1 oras yan? Maiintindihan mo, mababasa mo yung 50 pahina sa loob ng 1 oras? Putang ina, sino ka? Si Flash Gordon ka? Mabilis ka magbasa? Malabo yun, doon pa lang palpak na. Kaya nga kino-compute ni attorney Vic Rodriguez kung ilang senador yung pumirma, gaano katagal para mabasa nila yung lahat ng mga pahina. Kasi as far as I know, bibigyan sila ng kanya-kanyang kopya, ewan ko lang kung ganun ang sistema, or isang kopya paiikot sa lahat tapos pipirma isa-isa doon sa manifesto na ikaw ay uma-agree dito sa articles of impeachment na ito. Kung isang papel lang yung iniikot para basahin at pirmahan, putay na, hindi talaga kaya ng 1 araw yan. 300 na mga congressman ang pumirma dyan. Tapos aside from that mga bossing, ang rule nga po, bawat impeachment inaasikaso. So kung halimbawa may nag-file ng impeachment tapos itong impeachment na to ay hindi sufficient, bagsak yan sa Kongreso, sa susunod na taon ka na ulit magfa-file. Kasi nga kapag pwede kang mag-file, putang ina, wala nang gagawin ng Kongreso. Kasi politika dito sa Pilipinas, at ang impeachment po sa mga nakaupo sa gobyerno, mostly politika yan. Kasi nga, alam naman natin na kaya nagpa-file ng impeachment para matanggal si BP Sara at hindi na makatakbo. Dahil una, uubusin niyan lahat ng NPA. Pangalawa, uubusin niyan lahat ng kawatan. Pangatlo, ubusin niyan lahat ng mga adik. So, syempre, ayaw nilang umupo yan. Kaya, as much as possible, gusto nila matanggal yan sa posisyon. Kung hindi natin lalagyan ng 1-year bar rule, edi mayat-maya may nagpa-file ng impeachment sa lahat ng presidente at lahat ng halal ng pamahalaan na impeachable. Di ba? Katulad ngayon, nung nakaraan, nag-file ng impeachment ang Kabataan Party List. Kabataan tuloy. Ang Duterte Youth Party List ng impeachment para kay Bongbong, inasikaso nila o hindi? Pwede ka bang mag-file ng panibagong impeachment? Hindi na. Why? Kasi nga, nag-file na yung kabataan . So, nag-push through yun or hindi
hindi na sila pwedeng mag-file this year, next year na ulit. O ganun po ang sistema dyan. Imantakin mo ito 4. Anong nangyari sa una, pangalawa, pangatlo? Bakit yung pang-4 yung nag-push through? At ayan po mga bossing, yung ating yan po mga bossing yung ating i-final noong nakaraang mga buwan. Palakpakan natin. Unang-una, congratulations kay Attorney Din Torion, kay Attorney Delgra at kay Konsehala Attorney Acosta ng Davao dahil sila po ang nagpetisyon nito sa Supreme Court. At palakpakan din natin ng mga kapatid natin Banateros. Dahil si Boss Dada, si Coach Oli at si Banat Bay ay kasama po sa mga petitioners netong kamakailan lamang na dinesisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment, articles of impeachment ni VP Sara. May silbi sa buhay, may silbi sa bayan. Ang mga Banateros, mga bossing, nakikita nyo naman sa mga larawan na yan. Yung sa baba, yaan yung ating press conference at dyan po tayo sumagot sa mga katanungan na mga kritikal na mga kasama natin sa mainstream media. Sinagot natin yung mga tanong nila. At tayo bilang ordinaryong Pilipino na mahal ang bayang Pilipinas at naniniwala na ito pong articles of impeachment or itong impeachment na ito ay political harassment lang at para ma-eliminate yung kanilang kalaban sa politika. O ayan, tayo po ay sumama at kasama sa mga petitioners nagpanotaryo ng ating mga prayers para dito sa sa impeachment na ito. Certiorari. Oo. Grave abuse of discretion. At ito pong petition for certiorari ay pinapawalang bisa. Ito nga pong impeachment para kay VP Sara. So nagtagumpay tayo. Ayan po sa taas yung picture ng aming pagmi-meeting, pagpirma ng mga dokumento, pagpapanotaryo at ayan din po yung aktual na pagpunta namin sa Korte Suprema diyan sa lungsod ng Maynila at yung pong press conference noong pong matapos ng ating pagfa-file. Tayo po ay pumunta sa isang restaurant diyan sa Harrison. Hindi, diyan sa may UN. Tayo po ay nagpunta diyan at sinagot natin yung mga katanungan patungkol dito sa petition for certiorari na ating ipinasa sa Supreme Court. So congratulations sa atin. Bagamat feeling natin mga bossing na wala nang pag-asa sa Pilipinas, bagamat feeling natin na parang ang mga kababayan natin ay nawawalan na ng pag-asa sa korte, alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy kamakailan lamang ay hindi rin na-grant yung kanyang hindi po nag-grant yung kanyang petition to post bail at yung kay Pangulong Duterte din, meron din tayong petition sa Supreme Court na hindi pa po lumalabas na ang Pangulong Duterte ay ikinidnap, dinala sa ibang bansa para doon na mamalagi siguro. Baka iniisip nila doon na mamamatay yung matanda eh. Pero pinadala doon para traitor rin at para mapatahimik nila. Kinidnap yan. Meron tayong mga aplikasyon. Tapos ang korte ay hati din yung kanilang opinion. So kahit na medyo in doubt ang mga Pilipino, may pag-asa pa ba tayo? Tarantado ang gobyerno, tapos ang mga korte parang hindi na rin natin maasahan. Yung mga pulis hindi na rin natin maasahan. Parang nakakatakot na magtanong sa kanila. Ako mga bossing, kahapon tumawag ang nanay ko, meron daw sa bahay namin nagpuntang taga DOJ at meron na namang ipinare-receive na papel sa nanay ko na hindi naman ako yung nanay ko, bakit sa kanya pinare-receive?
na hinaharas na naman kami at yun daw ay itutuloy na daw sa korte kapag hindi ni-receive. So kita ninyo ang hirap ng mga kababayan, lalong-lalo na ng Banatero sa paglaban sa katiwalian, paglaban sa kademonyohan. Kita ninyo, binuputakti na kami ng mga kaso. Hindi ba? Napakarami na namin mga kaso, mga bossing. Tapos eto, kahit na papaano ginigipit man tayo ng pamahalaan, ay eto, hindi ba? Meron tayong konting liwanag na nakikita at the end of the tunnel. Unti-unti yan, magsishift na yan, mga boss. So, matutuloy ba ang impeachment or hindi? Binigyan na ngayon ng Senado or ng Korte Suprema ang Senado ng kanilang susundan pagdating sa pagdedesisyon. Pagbabasihan pagdating sa kanilang pagdedesisyon. Makikita nila ang desisyon ng Supreme Court, bakit nila pinapawalang bisa itong articles of impeachment na ito. Pwede na pong gamitin yan ng Korte Suprema. Again mga bossing, ang batas po ay hindi ini-interpret ni numan bukod sa Korte Suprema. Kahit na ikay abogado, senador, congressman, bukod sa or kahit na kayo ang gumawa ng batas na yan, hindi pa rin po kayo ang magsasabi kung papaano iikot-ikutan yung batas na yan. Korte Suprema lang po ang may solong kapangyarihan para i-interpret yung mga batas na ginawa ng mga mambabatas. So ito pong desisyon mga bossing ng Supreme Court. Ito pong desisyon nila ay solong-solo nilang kapangyarihan to, at this is within their discretion. This is within their function. Itong pagpapawalang bisa sa walang kakwenta-kwentang articles of impeachment na ito. May nagsasabi, matutuloy pa ba? May nagtatanong, matutuloy pa ba yung Senate yung impeachment? Magsasayang na tayo ng pera pag tinuloy pa natin yan. Korte na ang nagsabi na hindi. Magsasayang tayo ng pera, hindi ba? Ngayon sasabihin ninyo, kailangan natin malaman kung saan napunta yung pera na yan. O doon kayo humingi ng kasagutan sa COA, mga inutil. May COA tayo. So kung kini-question ninyo yung gastusin ng Office of the Vice President na inisyuhan naman ng COA ng 3 taon tuloy-tuloy ng na certificate na sila ay katunayan na sila ay walang pagwawaldas. Hindi ba yung unqualified opinion, hindi ba? Unqualified ba yun? Unmodified opinion. Parehas lang naman yun eh. Yung unmodified opinion, 3 dire-diretsong taon na nag-i-issue ang COA. So tanungin nyo sa COA kung saan dinadala ng Office of the Vice President, because it's the COA who should be asking that to the Office of the Vice President. Hindi tayo. Kung may katanungan tayo, meron tamang ahensya, tumakbo tayo doon and then ipakikita sa inyo. Transparent naman ang COA at ang Office of the Vice President patungkol sa kanilang gastusin. So para saan pa impeachment? Diba? Para saan pa yung impeachment na yan? Hindi na nga siya pwedeng impeach dahil wala na ngang bisa. Yung articles of impeachment na i-discuss dyan sa Senado, binasura na nga, tinapon na sa basurahan, pinampunas na ng puwet na may ipot yung papel na na yan. So tapos na tayo dyan, ending na, walay na, nga na, ganun. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong
Ooh.